So if may physical store ka and if may online store ka, personally, I would recommend to just use yung existing permits mo with the physical store. If gumawa ka pa ng panibagong set of documents just to document your online sales, if you want to go through yung hassle ba with the monthly reports, then okay lang para mas malinis ba, para mas segregate mo yung sales from both channels. Pero personally, I would just use yung existing permits. Sakit sa ulo eh. Like mag-register ka tapos next time i-file mo siya for closure. And if mas segregate mo naman siya sa books, yun na lang gamitin mo, yung existing na lang. And less hassle kasi di ka nagagawa ng panibagong registration. And take note, yung gagamitin mo palang bank account details, kailangan same siya kung ano yung ginamit mong business name. Hindi pwedeng personal account. Kailangan mo pa rin mag-register sa DTI kasi ang hinahanap dyan is the BAR Form 2303. So kahit may existing personal TIN ka na, you can be an employee dati kasi and may TIN ka na. Right now kasi with TikTok Shop nga, kailangan mo lang i-upload yung TIN mo. Later on, ipapa-require ka na mag-upload ng BAR Form 2303. To register kasi yung BAR 2303 na Certificate of Registration, you need to apply and kailangan mong kumuha ng DTI kahit papano.